Praise God. Can we stand, mga kapatid? Hallelujah, as we read our scriptural verses for the day, as we pay respect to the word of the Lord. Hallelujah. Shall we stand? Bakit wala? Okay, Proverbs 22. Praise God. So let us open our Bible in Proverbs 22, mga kapatid. Hindi nila ma-open. Praise God. Hallelujah. Okay, Proverbs 22:3. Hallelujah. Sabi diyan, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the plenty. So, NIV version, let us open in the book of James, mga kapatid. Chapter 3, verse 13, medyo mahaba-haba ito, mga kapatid. Who is wise and understanding among you, let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your heart, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. 17, but the wisdom that comes from heaven is first all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere, peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. So, the James chapter 3 says that we have these two kinds of wisdom. The spiritual wisdom and the earthly wisdom. So, let us pray, mga kapatid, as we tackle that lesson today, mga kapatid. Father God, we thank you, Lord, and we glorify you today, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa bawat pagsama sa amin, Lord, sa hamon ng buhay, Panginoon. Pagsama sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang kikilos, Panginoon, sa bawat nakikinig ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Hallelujah, Jesus, bilang daluyan ng iyong bawat salita, Panginoon. Anoint me, O God, that I may teach your people with boldly, Panginoon, and without fear, Panginoon, according to your will and according to your word. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay maaring nang makaupo, mga kapatid. So, we are on the second Sunday of our topic, which is prudence. Amen. Hallelujah. So, last Sunday, mga kapatid, medyo nahirapan ako gumawa ng outline kahit, this week, dahil napakaganda nung lecture talaga ni Brother Rico last Sunday. 3 beses ko siya inulit-ulit, mga kapatid. Sabi ko, Lord, parang wala na ako makuhang verses. Lahat kinuha na niya. But, to sum up, mga kapatid, yung lecture ni Brother Rico last time, it is the wholeness of prudence na talaga. Almost complete na doon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, sabi niya doon, prudent is a prayerful man. Amen? Yes. Because prudent roots in our deeper understanding. Spiritual understanding, mga kapatid. Hallelujah. Bakit hindi? Okay, sabi, prudence is the perfection of reason or the perfection of the natural capacity of the soul to see reality as it is more than of just of the physical reality, mga kapatid. So, meaning, yung nakikita natin, mga kapatid, is just a shallow reality. Amen? Hallelujah. And, sabi niya,
More than just a view of the physical reality around and about us, prudence see the spiritual relationship of reality around us, mga kapatid. So, aside from our facial reality, mga kapatid, yung mababaw na nakikita natin, meron pang mas malalim na gustong ipakita ang Panginoon sa atin. Amen? So, every time you read the Bible, mga kapatid, di ba? Minsan, pag binabasa natin siya, parang wala siyang meaning sa atin. But if we pray, at sinama natin ang Panginoon, while we are into meditating the Word of God, meron siyang mga rema, or meron siyang mga mensahe na binibigay sa atin. Oh, how many of you have experienced it, mga kapatid? Amen. Konti lang. Nagbabasa pa tayo ng Bible, mga kapatid? Asan ang mga Bible natin? Sinong walang Bible? Praise God. Hallelujah. Magsabi po, pag walang Bible, then gagawa natin ng paraan, mga kapatid. But I encourage everyone na wag lang pong mag-rely sa cellphone, mga kapatid. Kasi pag sa Bible, mga kapatid, you can write notes and you can tick mark, mga kapatid. And kapag may mga reference kayo, mas madali siyang makita. Especially doon sa hindi mga teki-teki, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, sabi dito, another way to describe prudence is discernment. And what is discernment, Panginoon? Mga kapatid, is the ability, what? To see the things that is allowed by the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. So, when we speak about prudence or prudent man in the Bible, of course, diniscuss na ito ni Brother Rico, King Solomon. Amen? Sabi, when we think a prudent person in the Bible, unang nasa isip natin or unang ma-recognize natin, mga kapatid, is si King Solomon. Why? Because prudence is similar to wisdom. Amen? And si King Solomon, siya yung tao sa Bible that have given by God by great wisdom. Amen? Hallelujah. Actually, not wisdom, but King Solomon asked for an understanding heart that could foresee good versus evil, mga kapatid. Yun yung right term na hiningi niya, mga kapatid. Hindi niya sinabi na, Lord, give me wisdom. But, what? An understanding heart that could identify which is good and what is evil, mga kapatid. And we regarded it as a heavenly wisdom. Amen? Hallelujah. So, praise God. So, that's it. So, what is prudent, mga kapatid? So, prudent is someone closely related to wisdom and the ability to make choices, whether it is right or wrong, which include not only our own decision-making, but also with the help of the Holy Ghost. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise God. So, pasensya na kayo, mga kapatid. Kasi hindi ako preacher, I am a teacher, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya medyo antukin talaga kayo sa akin. Hallelujah. Next. Sabi dito, okay, a prudent man. Hallelujah. So, last week, so diniscuss ni Brother Rico, how does the prudence work? And the totality of the verses in the Bible, kung saan ay sinabi niya that prudence is a common sense, mga kapatid. This is right or wrong, mga kapatid? Tama ba? Yes, because in decision-making every day, mga kapatid, we are into
what? Decision whether we are doing the good or we will be doing the bad. Amen? It is a great challenge, mga kapatid, to us everyday, mga kapatid. Okay. Number 1, kapag gigising tayo sa umaga, mga kapatid, ano ang una nating ginagawa? Totoo, nagpipray? O iisipin agad natin, sa isip pa lang ito, mga kapatid, nasaan kaya yung cellphone ko? Then, pick up. Right? Hallelujah. So we bound into decision every day, mga kapatid. And we always tend to choose which is right and which is good, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, praise God. Sabi dito, a prudent man exercise patience in Proverbs 12:23. So let us scrutinize ourselves, mga kapatid. So this is an evaluation, mga kapatid, of what Brother Rico has taught us last time. Amen? He explains how prudence works, mga kapatid. He says that prudence needs prayer. Prudence is a common sense. Prudence is a perfect freedom, mga kapatid. Amen? Bakit? Kasi if we have if we are a prudent person, hindi tayo mahihirapan mag-decide, mga kapatid. We exercise freedom of decision. Na alam na natin, dahil kasama natin ang Panginoon, na ito, okay, tama to, gagawin ko to. But if we have this unwavering faith and doubtful thought, mga kapatid, we do not exercise prudence in our life, mga kapatid. Amen? Sabi, Proverbs 12:23, the prudent keep knowledge to themselves, but a full heart blurts out folly. Amen? So if you are a prudent man, mga kapatid, you are patient and you keep your words firmly until such time or until such circumstances needed it, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi, we are slow to speak, mga kapatid. And we are to react slowly. That is a prudent man way, mga kapatid. Hallelujah. Hindi yung kapag nakapila tayo sa Jollibee, mga kapatid, at mahaba ang pila, panay tayo reklamo. Amen? O, medyo may nakarelate. Ayan. Pila tayo sa LRT. Sino nag-LRT? MRT. Praise God. Di ba, Sister Joanne? Haba-haba ng pila, mga kapatid, pag umaga doon. Hallelujah. But if you are a prudent man, you must exercise patience and wise judgment. Alam mo palang mahaba yung pila, di pasok tayong maaga, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ako, pag mahaba ang pila sa Jollibee at sa grocery, hindi na ako papasok, mga kapatid. Nagkakasala tayo. Kasi magre-reklamo lang tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi, Proverbs 12:16, fools show their annoyance at once, but prudent overlook an insult, mga kapatid. Hallelujah. So, a prudent person knows the identity of Christ, mga kapatid. And Christ is slow to anger. Christ have a perfect meekness, mga kapatid. Amen? How many times do you think Jesus Christ received an insult, a mock, or a painful words in the cross of Calvary? Diba? Many, many, many times, mga kapatid. And kung ikaw yung andoon sa kalagayan niya, mga kapatid, can you stand on that kind of situation, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Ang hirap. Amen? Praise God. Para sa atin, mga kapatid, it is a very, very difficult situation. Ang Panginoon lang ang nakakagawa niyan, mga kapatid.
Amen. Because he is a man of prudent, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And if we are confident on that kind of identity of Christ, mga kapatid, we must exercise that patience na meron ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. May mga takeaways ba, mga kapatid? Praise God. Pasensya na, I am not into kahit hindi kayo maingay, mga kapatid, okay lang. Basta importante, you have this life-changing takeaways, mga kapatid. Hallelujah. Number 2. Bakit? Okay. Salamat. A prudent man speaks. Hindi pa. Okay. A prudent man possesses self-control. Hallelujah. Sabi dito, 2 Peter 5-7, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, knowledge with self-control, self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Amen. So, the Spirit of God works in us to produce that self-control, temperance, mga kapatid. Amen? And that is a prudent man has or have, mga kapatid. Because he resists what? His own fleshly desire to get anger, mga kapatid. Amen? And he controls by the Spirit or the powerful Spirit of God and able not to get sinned, mga kapatid. Amen? Sabi sa Proverbs 10:19, sin is not ended by multiplying words, but by prudent hold their tongues. Self-control, mga kapatid. Amen? So, how does the Bible describes the tongue, mga kapatid? It is like a two-edged sword, mga kapatid. Diba? Powerful. Maliit lang siya, ngunit kaya niyang pumatay ng isang nation, mga kapatid. Amen? So, that is the things that we must practice self-control, mga kapatid. Okay. So, when we speak or when we tempted, mga kapatid, to speak our opinions or talking too much, mga kapatid, we do not exercise prudent. Amen? But, every time we speak, mga kapatid, let us process it first. Pag-pray natin, mga kapatid, if Lord, this is your will that I may say it, oh God, is this your will para malaman niya. We have this so-called a brotherly rebuke, mga kapatid. Amen? Kung sa tingin natin, yung isang tao, hindi mabuti yung kanyang ginagawa, we can rebuke him or her, mga kapatid. Amen? So, pag nag-rebuke tayo, mga kapatid, we exercise prudent by not rebuking, nagalit tayo. Amen? So, pag galit kasi tayo, marami tayong nasasabing hindi maganda minsan sa ating kapwa. Amen? So, bago natin siyang pagsabihan or i-rebuke, mga kapatid, make sure ipag-pray din natin yung ating heart. Amen? Praise God. Because we practice steadfastness in godliness and holiness, mga kapatid. Paano niya tayo i-respect or paano niya tayo susundin kung sasawayin natin siya and tayo mismo, we do not know how to handle, parang hindi natin siya kayang kausapin with a humble heart, mga kapatid. Amen. Kahit sabihin natin, mga kapatid, na kasi atigas-tigas ng ulo niya. Kasi ganito siya, mga kapatid. Try to do it, mga kapatid. Ako kasi nanay, so medyo nagagawa ko at napapansin ko to. Okay, so friends nyo, mga kapatid, subukan nyo na kapag galit yung kausap nyo,
malumana yung response mo. Magagalit pa ba siya, mga kapatid? Di ba? Pero kapag galit ang kausap mo at ikaw din galit, anong mangyayari? Yes. Gera sa gera talaga, mga kapatid. So, let us exercise prudent, mga kapatid. Especially in husband and wife, sa loob ng bahay, mga kapatid. So, kapag medyo, ayan, si Brother Rodel, alam niyo yan, pag medyo nagdadadakdak siya, tatawanan ko lang siya. Tatawanan ko lang siya. Bahala siya. Okay. So, ganun din. Kung misis nyo, mga kapatid, baliktad, medyo mas madaldal kesa sa, usually naman talaga di ba? Amen? Mga nanay natin parang laging may hawak na mic every morning yan, mga kapatid. So, syempre, yung ating husband, mga kapatid, huwag nating sasabayan. Amen? Praise God. Let us exercise prudent, mga kapatid. Pwede mo siyang pagsabihan or tulungan mo siya, lalo na kapag ang inyong mga anak ay medyo makukulit at matitigas ang ulo, mga kapatid. Praise God. Pag matigas ang ulo, nagmana lang po yan sa inyo. Joke lang. Praise God. But half-truth yun. Amen? Hallelujah. Praise God. Let us exercise prudence. The prudent man speaks the truth. Because he can or she can make a good decision. He can provide you the right decision out of spiritual God's wisdom, mga kapatid. Amen? Huwag natin babaluktutin ng katotohanan, mga kapatid, porkit meron tayong kinakanigan. Amen? Hallelujah. Praise God. But, sabi dito, John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you in all the truth. He will not speak on His own. He will speak only that He hears, and He tell you what is yet to come. Amen? Good. Okay. What is yet to come? Amen. So, hallelujah. The Spirit of God, mga kapatid, will guide us to seek kung ano yung katotohanan, mga kapatid. The Spirit of God will tell us that this is the truth. That this is the way toward God's, mga kapatid. That this is the right decision for you, mga kapatid. Kaya every time we seek decision-making to God, we pray. Amen? Hallelujah. Para i-guide tayo ng Panginoon. Amen. And we exercise judgment out of truth, mga kapatid. Sabi ko nga, hallelujah, when we speak about truth and good judgment, mga kapatid, hindi dahil kaibigan natin siya or napapakinabangan natin siya or tumutulong siya sa atin, mga kapatid, is okay lang. I mean, okay sa atin na what we call this? Straightforward na salita, mga kapatid, is kumakampi tayo sa Kanya. Kahit alam natin na mali yung prinsipyo niya, mga kapatid. Amen? So let us not do that to our friends. Kasi kapag ganun tayo, mga kapatid, lalo natin siyang pinapahamak. We should know how to speak boldly and without fear sa ating mga kaibigan, pamilya, or wag yung you have this family member that are rich, mga kapatid, and nakakatulong siya sa'yo. Kahit mayabang siya at mali yung ginagawa niya, okay lang sa atin, mga kapatid. Diba? We are the children of God, mga kapatid. I believe we are there to stand to correct him or her, mga kapatid. Amen? Huwag tayong natatakot, mga kapatid, especially when we speak about the truth or when we speak about God's word, mga kapatid. Hallelujah. Let us always prioritize God in our life above all people na meron tayo, mga kapatid. Amen? Lagi natin iisipin, mga kapatid, na God is not a biased God. Amen? There are times, mga kapatid, He says no, wait,
But His plan is perfect, mga kapatid. Amen? And wag natin iisipin na yung mga tao na mayayaman at merong katungkulan ay sila lang yung mga pinagpapala, mga kapatid. Amen? We do not know yung mga pinagdadaanan ng mga tao na yun, mga kapatid. Kahit ako, hindi ko alam lahat ng mga pinagdadaanan yung mga kapatid. At ganon din kayo sa amin, mga kapatid, sa akin. And we do not have right to judge or to do biased judgment sa bawat isa, mga kapatid. Imagine mo, yung mga rich people, mga kapatid, di nyo alam, meron silang mas mabigat na problema kesa sa inyo, mga kapatid. Diba? I believe, mga kapatid, we are blessed according to God's purpose. Amen? They are rich because somehow they have to help somebody. They have to help a nation. They have to help a city, mga kapatid. They have this capacity. Naisip niyo ba yun, mga kapatid? People tends to be politician, people tends to be teacher, people tends to be a lawyer. We have different profession. A pastor that flocks the sheep inside the church. We have that kind of responsibility, mga kapatid. Why? Because this is God-given responsibility, mga kapatid. It is God's purpose sa ating buhay. Kung pare-parehas tayo, mga kapatid, imaginein mo kung pare-parehas tayo, politician, ano na lang mangyayari, mga kapatid? Diba? So, let us not exercise that biases, mga kapatid, sa atin. Mayaman kasi yan, ganon. Or mahirap or something like that, mga kapatid. We are bound into God's purpose. Yan lagi natin iisipin. And that purpose is our driving mechanism para magpatuloy sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So when we speak about the truth, mga kapatid, huwag tayong mahihiya na mag-share din ang salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kahit saan or kahit sino na nangangailangan, mga kapatid, let us encourage them as much as possible, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Because that is our purpose. The reason why we are here inside the church at tinawag tayo ng Panginoon, mga kapatid, upang ang ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak ay makarinig rin ng salita ng ating Panginoon. Amen? That's our sole purpose, mga kapatid. Hallelujah. So let us stand in the truth, di ba? Like Daniel, kahit pa na naglabas ang decree yung pinaka-king ng Persia, mga kapatid, still, he did not worship their God, but he worshiped the one true God. At kahit pa andoon siya sa lions den, hinulog siya doon, mga kapatid, who saves Daniel, mga kapatid? God saves Daniel, mga kapatid. Because God knows how prudent He is. That He stands in the truth, in the Word of God. Amen. So, ganun kadakila ang Panginoon, mga kapatid. Kahit pumunta na tayo doon sa pinakadulo ng what we call that firing line, mga kapatid, kung ang ating pinaglilingkuran or yung what we call this, lilito ko. I mean, yung ating decision making when it comes to sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid, ay nakaturo sa Kanya. He can save us. Amen. Hallelujah. Praise God. Di ba? Truth also gets rid us out of sins and immortality. Di ba? Lying tongues, kabaliktaran ng truth, cursing, but also inward sins like pride and anger and condemnation, judgmental and lust. Stands with the truth, mga kapatid. Amen. Okay, prudent man promotes peace. Amen? Hallelujah. Proverbs 16:7, when a man's way please the Lord, he make even his enemies
to be peace with Him. Amen? Praise God. Kung kasama natin ang Panginoon, and if we pleases God, nalulugod ang Panginoon sa atin, mga kapatid, we have this peace of the Spirit, mga kapatid. At kahit pa ang ating mga kaaway, I hope wala, or yung mga tao na hindi tayo gusto or somehow like that, mga kapatid, they cannot harm us, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Why? Because we exercise peace. Amen? And in every decision making that we make, mga kapatid, kapag kasama natin ang ating Panginoon, wala tayong dapat ikatakot. Amen? Kasi alam natin na kapag kasama natin ang Panginoon, every decision that we made is tama. We have this peaceful heart, mga kapatid. Amen? So, hallelujah. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 9, di ba? Peacemakers is a practical wisdom, mga kapatid. If you are a peacemaker, hindi po yun kaduwagan. Ayaw natin ng gulo or ayaw natin ng mga commotions, mga kapatid. But being a peacemaker, mga kapatid, it is a practical wisdom, hallelujah, that cultivates love. Amen? That cultivates right decision in life, mga kapatid. Amen. So Matthew 5:43-44, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemies. So you are not a haters, mga kapatid. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. If you have this peace of mind, mga kapatid, I will tell you, even your enemies, or kung walang enemies, sabihin natin, the person na hindi mo somehow gusto sa sarili mo lang, na hindi mo, meron tayong mga ganyan eh. Amen? Oh, amen. Meron tayong, hindi naman natin siya kaaway, mga kapatid, but somehow, hindi natin gusto yung attitude niya. Yun na lang sabihin natin. Amen? Okay. If you have that kind of burden or mga iniisip today, mga kapatid, exercise prayer. Sabi ko nga, pray. Pray for someone every day na yung tao, hindi mo naman siya kaaway, pero hindi mo siya somehow close or gusto. Then pray a prayer of blessing. Pray a prayer of blessing every day hanggang dumating yung time na magustuhan mo siya. Amen? And you will see the result, mga kapatid. Nakakagaan ng loob. Hallelujah. Ang gaan ng loob, mga kapatid, na sa loob ng iglesia, wala tayong, what do you call that? Yung parang naiilang tayo pumasok, naiilang tayo kausapin siya, mga kapatid. Minsan, nasa inyo lang yan. Amen? Uy, hindi ako pinansin ni sister ha. Baka busy lang si sister. Uy, hindi ako pinansin ni brother. Baka busy lang siya or meron siyang pinagdadaanan na medyo mabigat. But, if you are a peacemaker, mga kapatid, ikaw pa ang unang lalapit sa kanya. And see to it. Ako minsan ganyan, I feel curious, mga kapatid. Minsan, ito si sister, parang hindi ko siya lagi napapansin. Lalapitan ko siya, kakamayan ko siya, and it feels good, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, let us practice that inside the church, mga kapatid. Praise God. So, may nakuha po ba? Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Kala ka tulog na kayo. Amen. Hallelujah. So, okay lang yan, mga kapatid. Hallelujah. Spirit, okay. Sabi dito, having peace is a spiritual discipline, mga kapatid. Okay, sinabi ko na ata ito. Sabi dito, peace comes when we love our enemies. Amen? Peace is the core where we chooses to love because we know the outcome is good. Amen?
Hallelujah. Then, God give us peaceable wisdom. Hallelujah. Why? Because God wants to restore every people's relationship and also our relationship to Him, mga kapatid. Di ba, minsan pag nagtatampo tayo sa Panginoon, anong ginagawa natin? Di tayo we pray. Di tayo pupunta sa church. Kahit nga may tampo tayo sa someone, hindi tayo pupunta sa church, mga kapatid. Sino naka-experience na niyan? Oh, amen. Di ba ang bigat? Sino nabigatan? Yung kinatampuhan nyo o kayo? Di ba? Yung sarili nyo lang pinahirapan nyo. You know, mga kapatid, the Bible says, di ba, he that endureth to the end, the same shall be saved. Lagi nyong tatandaan yan, mga kapatid. If masyado nating pinapansin yung mga, or pinupulot, mga kapatid, yung small rocks, sa bawat dadaanan natin, sa bawat paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, mabagal yung pag-growth natin. Amen? Mabagal yung pag-growth natin, mga kapatid. Hallelujah. But, if in spite of those small rocks or mga lubak-lubak, we enjoy the ride. We enjoy serving the Lord. We enjoy our ministry, mga kapatid. We enjoy the people of God, mga kapatid, no matter they enjoy. Nakasama ka, everything is perfect in serving the Lord. Amen? Hallelujah. I-try nyo yan, mga kapatid. The reason why we sometimes we backslide, people backslide, mga kapatid, kasi masyado natin pinapansin ang bawat isa, mga kapatid. That's the true reason. But, if we tend to help each other, mga kapatid, hallelujah, if we tend to reach out to someone, mga kapatid, send encouragement, send hellos, say hi, send Bible verses, mga kapatid, kesa yung isipin mo na hindi ka pinapansin, or kesa yung isipin mo, mga kapatid, na hindi ka gusto ni sister, mga kapatid, or ni brother, mga kapatid, see the result after that, mga kapatid. Sabi ko nga, I am not liable with your salvation. You already here inside the church, mga kapatid. This is the great salvation that we are enjoying. And the works of the Lord is nasa iyo na. Depende sa iyo yan, mga kapatid, kung gaano mo ikikilos yung kaligtasan na yan. Amen? Hindi yan nakadepende sa kaninong tao na nasa loob ng iglesia or kapitbahay mo or nag-away kayo ng mister mo or nag-away kayo ng boyfriend mo. Hindi yan nakadepende sa kanya. Amen? Hallelujah. All the things, hallelujah, that is in heaven given by God, it is our own responsibility to the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, let us be prudent, mga kapatid, in our every decision. Praise God. Hallelujah. Okay. A prudent man is the one who is faithful. Amen? Why? Because God is faithful, mga kapatid. Do you believe? God is faithful in providing you every day. He is a Jehovah Jireh, mga kapatid. God is faithful in encouraging you every day. Every day, gumigising kayo sa umaga. Thank you, Lord, I am alive. Thank you, Lord, I have a wonderful job. Thank you, Lord, I have a wonderful family. Thank you, Lord, I have an awesome mother-in-laws. Salamat sa Panginoon, wala kang ganung sa family. In-laws. Mabait ang mother ni Brother Rodel. Kahit nung buhay pa siya. Minsan lang kami kasi magkita, isang beses pa lang ata kami nagkita. Salamat sa Diyos. Hallelujah. And God is faithful in comforting us, mga kapatid. Amen? Amen? And God is faithful in giving us strength every day to survive.
Kahit anong pagsubok natin sa buhay, mga kapatid, hallelujah, God is faithful. At hindi siya nagkulang sa atin, mga kapatid. Never. Hallelujah. Minsan kasi, yan nga, according to James, there are two kinds of wisdom. That is the heavenly wisdom. This is it, mga kapatid. Yung tinuturo ko, I tend to teach lang this because I believe this is the things na kailangan natin ma-impart sa buhay. And the earthly wisdom. Ano yung mga earthly wisdom, mga kapatid? Number 1, jealousy. Diba? Number 2, selfishness. Amen. Ganun ba yung mga bagay na gusto nyong i-impart sa buhay nyo, mga kapatid? Of course not. Diba? Because God gave His own life. He is selfless. Our God is selfless. Hallelujah. So, hindi yun, mga kapatid, yung mga nais ng Panginoon na isabuhay natin, mga kapatid. Sabi dito, faithfulness in James 1:4-7, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, walang pagkukulang, mga kapatid. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Amen? Who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hallelujah. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like wave of the sea, blown and tossed by the wind. Amen? Remember Peter, mga kapatid? Diba? Nung nasa boat siya, hallelujah, tinawag siya ng Panginoon, and nag-waver siya. Bakit? Kasi nag-worry siya dun sa water, nalulubog siya, mga kapatid. Hindi siya nakafocus kay Jesus. And that time that we lose our faithfulness sa ating Panginoon at nag-focus tayo sa mga earthly things, mga kapatid, that is the time that we are tossed by the waves of the ocean, mga kapatid. Kahit saan lang tayo. I'm sorry to tell this, mga kapatid. I'm sorry to tell this. Alam ko, may mga tao talaga na they are pained, and every time, kahit ako, naranasan ko ito, mga kapatid, na when we have issues and problems sa church, mga kapatid, and we tend to find another church, mga kapatid. Amen? Parang gusto nating lumipat. But I will tell you this, mga kapatid. There is no perfect church. Because we are all human. Our pastors is human. Our leaders is human. We are all humans, mga kapatid. At kapag wala ang Panginoon, we are tends to get failure. So much failures. Many failures, mga kapatid. Hanggang darating yung panahon na hindi na tayo makaahon. Amen? So, what's the best solution? This is what I pray to the Lord, mga kapatid. Kahit saan kang pumuntang iglesia, hindi ka makakatakas sa problema. Because we are full of problems. Lahat tayo, kahit ako, tinuturuan ko kayo ngayon sa umaga na to, marami akong mga problems, mga kapatid. Amen? And we are a collective. We are the church. Diba? Sabi nga, hallelujah, kung ano yung sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. The very good reason why we get offended is we are concerned to each other. Amen? Nasaktan ka kapag sinabihan ka, but the truth is, sinabihan ka niya because He loves you. Amen? So we are this collective of individual that have so much problem. And ganun din sa ibang iglesia, mga kapatid. But the true reason why we are here collectively inside the church, mga kapatid, is to help each other, encourage each other, build each other, mga kapatid, and work in the ministry of the Lord. Amen? Hallelujah. Minsan kasi, mga kapatid, masyado tayong nakafocus sa negative things. Amen? Pero kung focusan natin yung mga positive things, which is God is meant to be in the future, or
or His vision to us, mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng bagong sigla. Sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay. How many of you here every Sunday is excited to go in the church? Amen. Congratulations, mga kapatid. Hallelujah. And even I, mga kapatid, I am excited every Sunday to go to the church, mga kapatid. Amen? I want to see you all. Pupunta ako sa church, makikita ko na naman yung mga kapatiran. Makikita ko sina Pastor Jan, mga kids, teachers, and church is an extension of our family life. Amen? Why? Because we build relationship. We build relationship with God and we build relationship to His people. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yun, mga kapatid. That is the two greatest commandment that God ever give us. Amen? Love God and love His people. That is according to Matthew, mga kapatid. Why? Because hindi natin nakikita ang Panginoon. And how will we know na mahal natin ang Panginoon? Hindi lang sa pagbibigay natin ng mga tithes, mga kapatid, ngunit sa pagtulong natin sa kapwa natin. Amen? Because they are the reflection of God's image. Amen? If we love our brothers and sisters, mga kapatid, we will not fall out of church, mga kapatid. That's the truth. Na kahit anong problema ang pagdaanan ng iglesyang ito, mga kapatid, we are still in love with God. Because we are in love with His people, mga kapatid. Amen? That's the best purpose in life na meron tayo, mga kapatid. Well, pwede ko sabihin na, yun nga, kung aalis kayo sa iglesia, hindi ako apektado. Joke lang. Of course, we are concerned. But sabi ko nga, it is your decision, mga kapatid. It is always your wisdom that made impact in your every decision, mga kapatid. Hallelujah. And we stay in the church because we do not serve anyone in the church. Not we, as your leaders, not Pastor John. We serve God. And if we stay our faithfulness to the Lord Jesus Christ, kahit anong lakas ng alon, mga kapatid, kahit anong balya ng alon sa atin, we enjoy the ride. Amen? Hallelujah! So may nakuha ba, mga kapatid? Si Brother Rodel, pag nagsiswimming kami, ayaw niya ng walang alon kasi boring. So ganun din ang buhay natin, mga kapatid. Kapag marami tayong problema, mga kapatid, we appreciate God much. We appreciate life, mga kapatid. Pero pag wala, boring, mga kapatid. Amen. Sino ditong gustong walang problema sa buhay? Wala. Kasi meron ako suggestion, joke lang. Meron ako alam na lugar na walang problema. Praise God. Kaya kung saan matatapos na talaga ang problema niyo, mga kapatid. Hallelujah. So, sabi dito, James 1:2, okay, 22, He teaches the truth, faith obeys God's words instead of simply listening it, mga kapatid. If you are faithful, you are obedient to God's word. Amen? Hallelujah. The wise man settled his heart on God. Like I said a while ago, mga kapatid. And stay there regardless of what the culture around him says or how difficult the circumstances may be. Stay connected with God, mga kapatid. If we are connected with the Lord Jesus Christ, mga kapatid, hindi mo mapapansin yung mga problema, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Bakit? Kasi doon ka nakafocus sa promise ng Panginoon. You are excited with the Lord every day. Yes, excited ako ngayon. Excited ako. Ako nga. Ito testimony to, mga kapatid. When I get a retirement, parang
na-anxiety ako kasi I've been working for 14 years, mga kapatid. 14, 15, 17 years to be exact, mga kapatid. And biglang sabi ko, ano kayong gagawin ko pag wala na akong trabaho? Pero syempre maghahanap ako trabaho, mga kapatid. Gusto ko lang mag-relax, mga kapatid. Thankful ako kay Brother Rodel kasi sabi ko sa kanya, Gang, napapagod na ako, gusto ko nang mag-rest for a while, sabi niya. Minsan kasi, pag papanood ko lang ito, mga kapatid. Pag sasabi nila sa asawa nila yon, at tamad-tamad mo naman, tayo magtrabaho. Di ba? Pero salamat sa Panginoon, si Brother Rodel talaga sabi niya, hindi mo trabaho, di ba naman tayo nagugutom? Di ba sinabi ko naman sa'yo, lumipat ka na kasi matagal na. So, parang at least meron akong someone who supports me na ganon, mga kapatid. And a great testimony rin talaga na yung sa work na parang ang bata mo pa, magre-retire ka na, then ganon. And parang nagkakaroon ako minsan ng mga anxiety on that issue, mga kapatid. But hindi parang there is something that is God wants, or there is something God preparing for me. Doon ako lagi andoon yung mind ko lagi. There is someone that is huge and big opportunity. Kailangan hanapin ko yon, sabi ko sa kanila. And it is not because I am not happy anymore with this kind of opportunity. Lots of opportunity. If I stay, this is not to brag, mga kapatid, but to give you a testimony how God will works if you want to pursue something, a purpose in life, mga kapatid. If I stay with that, mga kapatid, I have also a big opportunity. I know that. And the company is very open with that. In fact, talagang sobrang pinigilan nila ako, ang ginawa nila yung paraan lahat-lahat, mga kapatid, para magstay ako. But sabi ko, this is masyado lang na ako complacent doon sa job. And sabi ko, I think God is preparing something huge and big opportunity for me. And yun yung gusto kong hanapin. Yun yung nire-reason ko. Do bawal yun, mga kapatid. Kasi parang hindi applicable. So wala akong maisip na reason. Sabi ko, ano kayang reason ko? Nilagay ko tuloy doon, financial. Financial constraint. O sige, financial constraint. Para kunwari hindi sapat yung sahod. Pero no, mga kapatid, I am happy. I am happy working with a bank, mga kapatid. But yun nga, sabi ko, I want to pursue a purpose na I think God is telling me. I don't know what is that, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ko, this week, I will, kasi yung mga nanay, hindi ko nabibisita talaga. Pasensya na. Sobrang busy. Kahit nga minsan mag-i-invite sila. Sister Leia, birthday ko. My God, may pasok ako. You know, alam ko na intindihan nyo yon, mommies. But, stay faithful in Christ, mga kapatid. And this week, marami akong time. Let's do something spiritual, fruitful sa ating Panginoon. Yung malayo, Sister Celeste, ganyan. Bisitahin natin yan, mga kapatid, habang wala pa akong work. And sino pa? Sino malayo? Sister Lorena, Sister Elvie, Glory to Jesus. Bisitahin natin yan at least, At least, kahit pa paano, mga kapatid, mabibigyan ko talaga kayo ng time ngayon. Praise God. So, faithfulness, ano pa sabi? Okay. Praise God. Okay, a prudent, ito na po ata ang huli, shows humility. Amen? Hallelujah. Okay, so ito na yung James 3:13, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kala ko maaga ako matatapos.
Hallelujah. James 3:13. Okay, I will read, mga kapatid. Sabi dito, binasa na natin kanina. Let's fast read in verse 17. Sabi, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure. Amen? So, it is pure, it is holy, walang bangis na dungis, mga kapatid. Walang imbot, at walang masamang turing sa kapwa. That is how pure works, mga kapatid. If we have that great wisdom, mga kapatid, yung karunungan na binibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid, is walang halong grudges or sama ng loob. Amen? Hallelujah. And what else? Then peace, loving, and considerate, mga kapatid. Hallelujah. It entails what? Mapagpahinuhod, or we have this kind of heart that understand all the situation na kahit sinong tao, mga kapatid. Amen. Importante ito, mga kapatid, kasi sometimes people tend to yung nagkakaroon sila ng hindi na magpapansinan. Why? Because they have this misunderstanding. And kapag merong kayo niyan, mga kapatid, it is an issue of humility. Why? Because no one in both of you wants to become humble to approach the other. You have this vigorous pride, mga kapatid, sa buhay nyo. Hindi niya pinapansin. Hindi wag. Amen? So, but try. Sabi ko nga, at least practice peacefulness. Kanina sabi ko, yung walang kaaway. Subukan mong kausapin hindi naman kaaway. I believe, sino ito may kaaway? Nagtaasin na si Maya. Wala kasi akong kaaway, kaya parang nahirapan ako magsalita ng kaaway, mga kapatid. At least, siguro yung hindi mo nakakapagpalagay ang loob, mga kapatid, yun na lang. Kausapin mo siya, at least talk to him, mga kapatid. Then you have this spirit of humility, mga kapatid. Hallelujah. Submissive and full of mercy and good fruit, mga kapatid. Hallelujah. So the Spirit of God give us what? Fruit of the Spirit, that is love, peace, joy, meekness, diba? Temperance, self-control, gentleness, goodness, faithfulness. Amen? Hallelujah. So at this point of serving the Lord, mga kapatid, at least we have realized those kind of fruit of the Spirit, mga kapatid. It is what? These are the wisdom that we need in order for us to get matured in the kingdom of God or serving God, mga kapatid. And so, as sabi dito, impartial and sincere, this is about the truth. Hallelujah. Peacemaker who sow peace, reap or harvest of righteousness, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Praise God. So always speak the truth to one another so that we all grow in spiritual maturity. Sabi dito, that is in Ephesians 4:2. Show tolerance for one another in love. Hallelujah. You know, mga kapatid, humility is one of the greatest virtue in life. Because when we become humble, mga kapatid, we can seek the face of the Lord. Na sinabi kanina doon sa Sunday school ni Sister Lois. That's the great virtue in order for a person to seek the face of God, mga kapatid. Humbleness. Hindi natin kayang tawagin ang Panginoon kung meron tayong mapagmataas na puso. At hindi bababa ang Panginoon kung tayo ay may mapagmataas na puso, mga kapatid. Amen? Hindi umaakyat ang tubig, mga kapatid. Bagkos ito ay bumababa sa mababang lugar. Amen? And if you have that lowly
heart, mga kapatid, the humble heart, mga kapatid, you will see how great God is, mga kapatid. Diba? Sabi nga sa Jeremiah 17:23, God said, children of Israel did not listen or incline their ears, but stiff their neck in order not to listen to take correction. Amen? Talagang matigas. Hindi na maigalaw, mga kapatid. This is the opposed reasonable or humility. The wise man is willing to correct. The wise man is willing to go with the flow, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, sino yung mas nakaka-receive ng latter rain, mga kapatid? Yung dun sa lowland, mga kapatid. That is why the lowland is the best land para sa agriculture, mga kapatid. Why? Because it blooms. So, kapag lilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, hindi kailangan na andito tayo sa taas, mga kapatid. Position is not regarded by God, mga kapatid. But a humble heart, hallelujah, that is where how God works, mga kapatid. Diba? Simple reason, you admit your sin, you say sorry. Mahirap gawin, mga kapatid. Walang nagsalita. Mahirap gawin, mga kapatid, na mag-say sorry. Totoo? Yes, that's true. Because it will break 1,000 pride para mag-say sorry, mga kapatid. And as a person, mga kapatid, yan yung bagay na ito na lang ang meron ako. Di ba? Yung mga ganong klaseng tao, mga kapatid. Ito na lang ang meron ako. Magpapakumbaba pa ako sa kanya. No. No, mga kapatid. In every situation, mga kapatid, we know where to stand, mga kapatid. Doon sa lugar na kung saan kalulugdan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Doon natin kailangan tumayo, mga kapatid. Amen? Even you are in high position, mga kapatid, you know how to say sorry, mga kapatid. You know how to humble yourself, mga kapatid. Amen? You know how to be a peacemaker, mga kapatid. You know how to stand in truth, mga kapatid. That is how the prudence or the wisdom of the Lord comes with us, mga kapatid. Hallelujah. Diba? In order for us to become wise, we must have an understanding heart. Hindi sinabi doon na we must be an intelligent person para magkaroon tayo ng wisdom. Do you believe that, mga kapatid? Para magkaroon ka ng knowledge ng salita ng Panginoon, hindi mo kailangan maging matalino, mga kapatid. Hindi mo kailangan maging mayaman. But God just want an understanding heart, mga kapatid. Yun lang, mga kapatid. Hallelujah. Diba? Our wisdom wrapped or teaches us the beauty. The earthly wisdom teaches us the beauty of success, diba? Marriage, politics, mga kapatid, whatever things that we do, mga kapatid, we entails wisdom in order to success, mga kapatid. But none of this needed on the day of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin yan kakailanganin pagdating na ating Panginoon. Hindi natin yan madadala. Even whatever property na meron tayo sa mundong ito, mga kapatid. So let us always guard our heart, mga kapatid. Let us always ask God to guide our steps, mga kapatid. In order for us to become worthy kapag siya ay dadating na Panginoon. Amen. Hallelujah. So shall we stand, mga kapatid? Hallelujah. And salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa inyong pakikinig. And I pray that you have many takeaways, mga kapatid. May mga nakuha ba, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus.
Hallelujah. So every day, mga kapatid, as we walk in our life, we must exercise prudence. We must be regarded as a prudent child of God, mga kapatid. And even in our stewardship in money, mga kapatid, God expected us a prudent attitude, di ba? Merong mga tinatawag na prudent generation. So, tayo yun, mga kapatid. We invest when we speak about money so that we will reap in the future. So, remember the 10 talents, mga kapatid? The 10 talents, mga kapatid? Na the 5 maidens, the good stewardship in the Matthew, mga kapatid, the talents that is given by their masters, mga kapatid. How they use it, mga kapatid. Diba? That is the way God is expected us to become prudent. Paano natin gagamitin, mga kapatid, yung bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. I would like to invite every one of you in the altar, mga kapatid, as we seek God's face and as we seek, hallelujah, God's guidance, mga kapatid, God's glory. Hallelujah. Lapit tayo sa altar, mga kapatid. Diba? Ang paglapit natin sa altar, mga kapatid, is a sign of our humility. Let us talk to God today. Hallelujah. And whatever trials, whatever problems na meron ka sa mga oras na ito, I cannot resolve it. No one in this church can resolve that. It is only God. Hallelujah. Praise God. And let us anchor, hallelujah, our faith to the Lord Jesus Christ every day of our life, mga kapatid. Let us exercise our wisdom with the help of the Holy Ghost every day. Hallelujah. Let us not learn into our own understanding, but the fear of the Lord, hallelujah, will bear us a wisdom that we are needing, hallelujah, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Glorify you today, Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Praise God. Hallelujah. Help us, oh God, today, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Help us, oh God, today. We know, God, hallelujah, we are influenced by the Word, by the wisdom of the Word, oh God, by the earthly wisdom, Panginoon. Hallelujah. But help us, oh God, to reach your spiritual wisdom, oh Lord. Hallelujah. Praise God. Let the Spirit of, hallelujah, of the Lord be upon us today, Panginoon, as we search you, oh Lord. Hallelujah. Change us, oh God. Change our heart, oh Lord. Help us, oh God, to seek you every day, Panginoon. Hallelujah. Na walang bagay na importante sa aming buhay, Panginoon, kundi ang iyong karunungan, Panginoon. We thank you, God, for every faithfulness, Panginoon, na patuloy nagkakalong sa amin, Panginoon. That every time, Panginoon, as we struggle, Lord, with our earthly desires, Panginoon, andyan ka, O Lord. Hallelujah, Jesus. Andyan ka, God, to grab us, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I ask your guidance today, O Lord. I ask your love, O Lord. I ask your humility, O Lord. Your peace, O God. Your self-control, O Lord. Hallelujah, Jesus. That it may be given each and every one of us, Lord. That we will be identified as your children, O God.
godliness, O God. How good you are in our life, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Let us seek God today, mga kapatid. Hallelujah. Let us worship Him in our prayer, Panginoon. Hallelujah.